Pagising ko nga kaninang umaga ay naalala ko pala wala pala akong lulutuin dahil nga wala na kaming gulay. Kaya yung ginawa ko, nagsaing na muna ako. Pagkatapos ko magsaing ay lumabas naman ako ng bahay para bumili ng 2 itlog, isang noodles lang pang umagahan ng mga bata kasi may pasok sila. At pagkatapos ko bumili ng noodles at saka itlog, nagpainit kagad ako ng tubig at nilagay ko na kaagad etong noodles kasi isa lang naman to guys. Pagtapos habang hinahantay ko na kumulo etong noodles ay nagbati lang muna ako ng itlog. At nung naluto na nga yung noodles ay tinanggal ko naman, pagkatapos sinalang ko naman etong kawali kasi nga magluluto na ako ng itlog. At nung naluto ko na nga yung mga itlog, hiwa naman ako ng 2 pirasong bawang, pagkatapos ginisa ko na kaagad etong bawang guys at nilagay ko na kaagad etong lamig na kanin kasi nga marami kaming natira na lamig na kanin kagabi. Kaya ayan ang ginawa ko guys, sinangag ko na para naman hindi masayang kasi yung mga anak ko kumakain naman sila ng sinangag na kanin. At nung natapos ko na nga magluto guys, ayan pinakain ko na kaagad yung mga anak ko at nakatapos na rin silang maligo. Kaya nilagyan ko na kaagad sila ng kanin sa lamesa para sila na yung kumain dahil nga marami pa akong ligpitin guys bago ko sila ihatid sa paaralan kasi tingnan nyo naman tong bahay namin. Tingnan nyo naman kahit san-san lang napunta etong mga hanger at etong mga tuwalya na ginagamit nila. Kaya yung ginawa ko guys, habang kumakain na muna sila ay niligpit ko na muna etong mga ligpitin dito sa loob ng bahay. At nung natapos na nga kumain etong mga anak ko guys ay hinatid ko naman sila sa paaralan. Pagkatapos tinuloy ko naman dito sa pagliligpit sa bahay kasi kanina ikaunti lang yung natapos ko at hindi din kasi ako nakapaghugas kanina ng mga pinagkainan namin kaya ngayon ituloy ko na yung paghuhugas at fast forward bandang tanghali na yan. Bago ko sila sinundo sa paaralan ay nagprito na muna ako ng isda na galunggong kasi nga para mamaya pag uwi nila ay makakain kaagad sila. Ayun na guys, medyo marami na nga yung piniprito ko na galunggong kasi nga pag uwi na naman nila bandang hapon guys ay maghihingi na naman to ng pagkain sa akin para meron pa silang mauulam. At nung bandang hapon naman, nung sinundo ko sila sa paaralan ay bumili na rin ako ng munggo dahil nga magmumunggo ako ngayong hapunan namin. Dahil medyo matagal na akong hindi nakaluto ng munggo at namiss ko nang kumain ng munggo. Ayan, bumili lang ako ng isang pack na munggo guys. Ayan, 25 pesos yan. Bumili na rin ako ng kalabasa na halagang 15 pesos at 5 piso na luya at 5 piso na rin na sibuyas dahon at 2 piso na tanglad. At meron pa naman akong bawang sa bahay kaya hindi na ako bumili. Ayan na guys, pagdating ko sa bahay, hinugasan ko naman etong munggo pagkatapos pinalambot ko naman. Habang hinihintay ko guys na lumambot etong munggo ay yung asawa ko naman kumuha na ng alugbati dito sa may bakura namin. At pagkatapos hinimay ko naman etong mga gulay guys, itong alugbati at binalatan ko na rin etong kalabasa. Pagkatapos kong mahimay etong kalabasa at alugbati guys, lumabas naman ako ng bahay para kumuha ng malunggay kasi nga masarap talaga guys sa munggo kapag maraming gulay, lalo na kapag wala kang sahog na karne. Kaya ayan na guys, pagkatapos kong makuha etong malunggay ay agad akong pumasok sa bahay at hinimay ko naman etong malunggay. At medyo talaga mabagal ako maghimay ng malunggay guys kasi nga inaayos ko talaga yan at tinatanggalan ko talaga yan ng mga tangkay niya kasi ayaw ko kasi guys na masali etong tangkay niya kasi nga matigas siya kapag makain na. Kaya hinimay ko talaga yan ng maayos para walang masali na tangkay niya. Kaya na nga guys, pagkatapos kong mahimay etong malunggay, tinignan ko naman etong munggo kung lumambot na ba. Kaya pagtingin ko lumambot na nga siya. Kaya agad kong nilipat dito sa mayahong at sinalang ko na ulit etong pinaglutuan ko ng munggo at dito na ako maggisa guys ng luya at saka bawang. At nung nag-aroma na etong bawang at saka luya, sunod ko namang ilagay etong kalabasa. Ayan, sinangkotsa ko lang etong kalabasa at pagkatapos nung nasangkotsa ko na, nilagay ko naman etong pinalambot ko na munggo. Pagkatapos guys, naglagay na rin ako ng 2 basong tubig lang at nilagay ko na rin etong tanglad at tinakpan ko lang siya at hihintayin ko lang na kumulo na. Nagpabili na rin ako sa anak ko ng 2 itlog dahil nga eto si Cheryl nag-request na naman ng itlog kaya ayan, nagpabili na ako ng 2 at tignan ko naman etong niluluto ko ng munggo o okay na ba, malambot na ba etong kalabasa. At nung malambot na nga etong kalabasa ay nilagay ko naman etong mga alugbati. Nung mailagay ko na nga etong mga alugbati ay tinakpan ko naman siya at papakulin ko lang siya ng isang beses. At habang hinintay ko na kumulo, ayan, binatil ko naman etong itlog kasi kapag maluto na tong munggo ay eto naman yung susunod kong lutuin. Naglagay na rin ako ng konting asin pagkatapos ayan, binatil ko na yung itlog. At pagkatapos kong mabatil itong itlog, tinignan ko naman etong niluto ko ng munggo at ayan na nga guys, kumulo na nga kaya tinimplahan ko na ng asin at konting magic sarap lang. Pagkatapos nilagay ko naman etong mga sibuyas dahon at sunod ko namang inilagay yung mga malunggay. Kaya yan lang muna guys for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood.